Natira ito mula sa opensibang Ruso. Ilang minuto bago nito, kumpiyansa pa sila kasama ang kanilang mga tangke, armored personnel carrier at mga sistemang anti-ere na nagkakahalaga ng bilyong dolyar. Hayaan mong ipakita ko kung paano nagkagulo ang lahat. Nagsisimula ang lahat sa isang Russian armored vehicle na sumusulong sa parang. Ang armored personnel carrier, na ibig sabihin ay armored personnel carrier sa Ingles, ay parang isang kahon ng bakal na may mga gulong o caterpillar na dinisenyo para maghatid ng mga sundalo sa gitna ng labanan. May kaunting proteksyon. Protektado ito ng mga bakal na rehas na naka-welding sa paligid ng katawan at mga camouflage net na nakatali sa ibabaw. Kampante ang tripulante sa kanilang kaligtasan. Ang dagdag na proteksyong ito ay idinagdag partikular para harangin ang mga drone. Sa teorya, dapat gumana ito pero may maliit na bagay pang hindi tiyak. Sinusubaybayan ang bawat galaw ng sasakyan, sumisid ang drone diretso sa harap ng armored personnel carrier. Agad ang pagsabog, wala nang natira sa armored na sasakyan. Puro itim na usok na lang ang umaakyat at mga pira-pirasong bahagi na nagkalat sa lupa. Hindi nakaapekto ang protective grills. Sa kabilang bahagi ng bukid, sinusubukan ng pangalawang armored sasakyan na mag-advance sa parehong ruta. Iniiwasan niya ang putok ng artilleriya at kahit sumabog ang mina sa ilalim ng truck, tuloy pa rin sa paggalaw ang sasakyan. Kinaya ng ilalim na armor ang impact. Sa isang sandali, parang makakatawid siya sa delikadong lugar. Pero pagkatapos, isang Ukrainian na operator na nagmamasid sa lahat mula sa isang screen na ilang kilometro ang layo ay nagpatama ng isang kamikaze drone para salubungin siya. Malakas ang pagsabog, mas malakas pa kaysa sa una, at ang mga piraso ng bakal ay lumipad ng daan-daang metro sa lahat ng direksyon. Parang naglaho ang sasakyan sa lakas ng pagsabog, sabay taas ng alikabok at debris. Nang magsimulang kumalat ang usok, wala nang natira roon, kundi isang umuusok na hukay. Ang mga sundalong nasa mga kasunod na sasakyan ay malamang na nakita ang buong pangyayaring iyon. Ilan sa kanila ay maaaring nagsilbi kasama ng mga lalaking nasa dalawang armored personnel carrier na iyon. At ngayon kailangan nilang magdesisyon kung magpapatuloy pa sila o iiwanan na ang misyon. Karamihan ay pinili ang pangalawang opsyon. Lumabas sila sa mga sasakyan at tumakbo, pero hinahabol na sila ng mga drone. Isa sa mga iniwang sasakyan ay tinamaan habang tumatakas pa ang mga sakay nito. Isa pang malakas na pagsabog, ang mga bala na nakaimbak sa loob ay nagsimulang sumabog ng sunod-sunod. Naging isang malaking bola ng apoy at nilamon ng apoy ang buong sasakyan. Sa puntong ito ng labanan, kailangang magdesisyon ang mga komandante ng Rusya kung aatras o palalalain pa ang pag-atake. Pinili nilang palalain pa, nagpasya silang magpadala ng mga tangke. Mabibigat na makina na may mas makakapal na baluti kumpara sa mga armored personnel carrier. May antimina na rolyo ang ilan sa harap para magbukas ng daan sa minadong lugar. May isang tangke na dahan-dahang sumusulong sa parang. Umiikot ang rolyo sa unahan, pinapasabog ang mga mina bago tumama sa sasakyan. Maayos gumana ang sistema at nakarating ang tangke sa gitna ng parang. Ang mga tripulante sa loob ay posibleng nagsisimula ng maging kumpiyansa. Pero heto na ang drone. Hindi agad nasira ng tama ang tangke. Sa halip, tinamaan nito ang sistema ng nabigasyon at komunikasyon na nakakabit sa ibabaw ng tore. Napansin ng tripulante na nawalan sila ng kontrol, hindi makakontak ang komandante at hindi alam kung may paparating pang drone. Tatlong lalaki ang nagpasya na hindi na sulit hintayin pa kung ano ang susunod na mangyayari. Binuksan nila ang eskutilya, tumalon at nagtakbuhan palabas ng tangke nang hindi lumilingon. At tama ang ginawa nila. Pagkalipas ng ilang segundo, inatake ng pangalawang drone ang sasakyan, ngayon ay tinamaan ang likurang bahagi kung nasaan ang makina. Nagsimulang lamunin ng apoy ang tangke, mabilis na kumalat ang apoy, at agad na nabalot ng matinding apoy ang buong likurang bahagi. Ilang metro lang ang layo, may isa pang tangke sa gitna ng bukid na walang tao sa loob. Iniwan na ito ng mga tripulante matapos makita ang nangyari sa unang tangke at kung paano natunton ng drone ang target nito. Kahit na may lahat ng proteksyon, hindi na sila naglakas loob, mas pinili nilang iwan ang $1,000,000 na kagamitan kaysa manatili sa loob nito.
Isang drone ang lumulutang sa itaas ng walang lamang sasakyan. Umiikot ng 2 beses. Pinag-aaralan ng operator ang target at hinahanap ang tamang pwesto. Pinili niya ang dugtungan sa pagitan ng tore at ng katawan kung saan mas manipis ang baluti. Sumisid ang drone at sa pagsabog, natanggal ang tore ng tangke. Napakalakas ng puwersa kaya ang tore, na tumitimbang ng ilang tonelada, ay naihagis ng ilang metro pataas. Umiikot ito sa ere bago bumagsak, na may lakas ng impact na nagpalipad ng alikabok. Baluktot at sunog na metal na lang ang natira sa balangkas. Pero hindi pa rin tumitigil ang opensiba. Patuloy pa ring nagpapadala ng mga unit ang mga komander. Isang tangke ng Rusya na T-80 ang pumasok sa labanan. Isa itong medyo modernong modelo na may reaktibong baluti na nakakabit sa paligid ng katawan ng tangke. Makikita mo pa ang pangalan sa gilid ng tore na nakapinta ng puti. Naglaan ng oras para i-personalize ang tangke, pero hindi rin mahalaga. Isang drone na kamikase ang nasa ere na, papunta sa target at ginagabayan ito ng piloto ng eksakto inaayos ang direksyon sa mga huling segundo. Ang impact ay nangyari mismo sa pagitan ng tore at ng katawan ng tangke. Ang pampasabog na karga ay bumutas sa baluti, umabot sa loob ng kompartimento ng bala at sumabog ang tangke mula sa loob palabas. Napakalakas ng pagsabog kaya natanggal ang tore at lumipad ito ng ilang dosenang metro. Pagbagsak nito, umaaling-awngaw ang tunog ng bangga sa buong bukid. Ang natira sa tangke ay mga piraso na lang ng bakal na nagkalat sa malawak na lugar, bahagi ng chassis, mga pira-pirasong baluti at isang gulong ng lagarta na nakalatag sa lupa. Sa puntong ito ng labanan, 2 armored na sasakyan ang sumusubok ng huling sabayang pag-atake laban sa isang posisyon ng mga Ukrainian sa isang maliit na baryo. Isa ang nagko-cover sa isa pa gamit ang tuloy-tuloy na putok ng machine gun, habang nagiiwan ng bakas sa hangin ang mga bala. Mukhang matibay ang taktika nila. May teamwork, suppression ng putok habang sumusugod ang isa. Pero paparating na ang mga drone. Agad nawala ng suporta ang unang armored personnel carrier nang tamaan ng drone ang kasama nito at sumabog. Pero nagpasya ang komandante na magpatuloy mag-isa. Bumilis ang sasakyan papuntang posisyon ng Ukranya at sumabog ang mga cluster na bala sa paligid na lumikha ng maliliit na hukay sa lupa. Umiwas ang sasakyan, patuloy na umabante, tapos tumama ito sa isang mina. Ang pagsabog ay nag-angat sa harapan ng sasakyan mula sa lupa. Nang bumagsak ito pabalik, nasira ang mga lagarta, sinusubukan pa ring tumakbo ng makina, pero hindi na makagalaw ang armored personnel carrier na ipit at naging vulnerable. May isang drone ng Ukranya na lumilipad na sa ibabaw ng nakahintong sasakyan. Hindi nagsasayang ng oras ang operator. Diretso agad pababa ang drone papunta sa target. Nilamon ng apoy ang armored personnel carrier at ang apoy ay pumasok sa loob sa pamamagitan ng mga butas na nilikha ng pagsabog ng mina. Umiinit ang mga bala na nakaimbak sa loob, mabilis na tumataas ang temperatura, tapos sumabog ang pangunahing pagsabog, sobrang lakas na parang tumaas mula sa lupa ang buong sasakyan. Ang mga plato ng baluti ay napupunit at natatapon sa iba't ibang direksyon. Kapag humupa na ang alikabok, wala nang natitirang sasakyan, puro sunog na lupa at mga piraso ng baluktot na bakal na lang ang makikita, nakakalat sa isang bilog na ilang metro ang lapad. Papunta na ang mga karagdagang tropang Ruso. May isa pang armored personnel carrier na sumusunod sa parehong dinaan ng kalsada, ngunit may kasamang tahimik at di nakikitang kasama. May isa pang drone ng Ukranya na sumusunod. Tinamaan ang bagong armored personnel carrier pagkapasok pa lang nito sa combat zone at agad itong naging perpektong target para sa pangalawang atake. Isa na namang pagsabog ang nagpagliwanag sa bukid. Ngayon, wasak na ang lahat ng sasakyan na nagtangkang gawin ang koordinadong ataking ito. Ang mga sundalong Ruso na nakaligtas ay nagsisimula nang iwanan ang kahit anong sasakyan na gumagana pa. Napagtanto nila na ang mga sasakyan ay hindi protektado. Sa halip, parang magneto ito para sa mga drone. Mas ligtas tumakbo ng naglalakad, pero kahit ang inabando ng sasakyan ay di rin tumatagal. Isang drone ng Ukranya ang naghulog ng granada diretso sa loob ng isang bakanting armored personnel carrier. Bumagsak ang granada sa bukas na hatch, sumabog sa loob ng kompartimento. Agad na nagliyab ang gasolina at mga nakaimbak na bala. Biglang tumaas ang temperatura sa loob at ang presyon ay lumobo nang walang malabasan. Bumukas ang sasakyan na parang lata ng sardinas.
Napunit ang mga gilid dahil sa lakas ng pagsabog at nagliparan ang mga bahagi ng estruktura. Natanggal ang bubong at lumipad ng ilang metro bago bumagsak. Ilang minuto pang nasunog ang apoy sa mga labi. Parehong kapalaran ang naghihintay sa isang tangke malapit doon. Isang granada ang nahulog sa loob nito. Sa pamamagitan ng hatch ng commander, mabilis na kumalat ang apoy sa loob. Ang mga heat explosive charges na nakakabit sa labas ay nagsimulang sumabog na lumikha ng isang palabas ng maliliit na pagsabog na sunod-sunod. Pagkatapos, sumunod ang pangunahing pagsabog ng nakaimbak na bala. Tore, chassis, mga bahagi ng makina, lahat ay nagkalat sa daan-daang metro. Napakalakas ng pagsabog na kahit ang isang iniwang tangke na 50 metro ang layo ay nasira ng mga shrapnel. Ang mga piraso ng mainit na bakal ay tumatagos sa kanyang panig na baluti. Isang tangke ng Rusya na natatakpan ng reaktibong baluti at may mga sistemang electronic warfare na nakakabit sa ibabaw ng tore ay nakatigil sa bukid. Kahit na may lahat ng dagdag na proteksyong ito, kahit na may teknolohiyang sadyang ginawa para gambalain ang mga drone, iniwan pa rin ito ng tripulante. Pagkatama sa mga mina, may granadang drone na bumagsak sa loob, apoy at pagsabog. Isa-isang sumabog ang mga reaktibong karga, lumilikha ng palabas ng ilaw. Sa huli, isa na lang usok na balangkas ang natira. Pero hindi lang mga sasakyang pandigma ang winawasak. Umaasa ang mga Ruso sa network ng sistemang sumusuporta para mapanatiling gumagana ang kanilang opensiba. Isa sa mga ito ay ang UR-70 at 7 Meteorito. Isa itong espesyal na sasakyang pang-inhinyero na ginagamit para linisin ang mga minahan at gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga pampasabog na nakakabit sa mahahabang kable sa buong minahan. Sumasabog ang mga pampasabog at nililinis ang daan. Bawat pampasabog ay may bigat na 725 kilo ng pampasabog. Isang drone ng Ukranya ang tumama sa UR-70 at 7 habang ito ay pumupwesto. Nagsimula ang sunog sa likurang bahagi ng sasakyan, mabilis na lumaki ang apoy, tumalon ang mga tripulante at tumakbo palayo. Alam nila ng eksakto kung ano ang mangyayari. Naabot ng apoy ang 2 pampasabog na karga na nakakabit pa rin sa sasakyan. Ang sumunod na pagsabog ay talagang nakapaminsala. Isang bola ng apoy ang umakyat ng ilang dosenang metro sa ere. At ang shockwave ay nilamon ang lahat sa loob ng daan-daang metrong radius. Binunot ang mga kalapit na puno. Malaki ang bunganga na naiwan pagkatapos. Ganito ang pagsabog na ramdam mo sa dibdib kahit malayo ka ng ilang kilometro. Isa pang mahalagang sistema sa operasyon ng Russia ay ang Thermobaric Launcher na TOS. TOS. Nakilala rin bilang Sonsepek. Ang mga sandatang ito ay nagpapaputok ng mga rocket na lumilikha ng napakataas na temperatura at presyo ng pagsabog na kayang sirain ang mga fortifikasyon at linisin ang buong mga gusali. Dahil sa mapanirang kapangyarihan nila, pinakamataas ang prioridad ng mga puwersang Ukranyano na targetin sila. Isang drone na kamikaze ang tumama sa isa sa mga sistemang ito. Malaki na ang unang pagsabog, ngunit pagkatapos ay nagsimulang sumabog ng sunod-sunod ang mga nakaimbak na thermobaric na bala. Lahat ay gumagawa ng sarili nilang apoy. Ang langit ay parang araw sa liwanag. Milyon-milyong dolyar na halaga ng advanced na kagamitang militar ang naglaho sa isang kisap ng liwanag. Isang boyebaya masina, 21 na rocket launcher, isang sistema ng artiyeryang pampasabog na nakakabit sa truck, ang kakalabas lang ng buong salbo ng mga rocket laban sa mga posisyon ng Ukranyano. Mabilis nagre-reload ng bala ang mga tauhan sa sasakyan. Kailangan nilang lumipat sa bagong posisyon bago dumating ang kontraputok. Karaniwang pamamaraan ang bumaril at lumipat, pero nagpadala na ang mga Ukranyano ng drone. Dumating ito bago pa makaalis si Grade sa lugar. Tinamaan ang sasakyan eksaktong matapos itong mag-reload. Ang mga rocket na hindi pa nailulunsad ay sumabog lahat ng sabay-sabay. Kahanga-hanga ang pangalawang pagsabog. Ang mga self-propelled artillery system na Nareshnaya o Blegchenaya Novaya Artilleria ay sistematikong hinahanap din. 2 sa mga ito ay aktibong nagpapaputok laban sa mga fortifikasyon ng mga Ukrainyano. Ang mga tripulante ay nagtatrabaho ng magkakasama, nagpapalitan ng pagpapaputok para mapanatili ang tuloy-tuloy na presyon. Ngunit ang koordinasyong ito
ang dahilan kung bakit sila naging prioridad na target. Isang unit ng artilerya ng Ukrainiano ang nagpaputok ng bala. Tinamaan ng eksaktong-eksakto ang isa sa mga sistemang Nareshnaya Oblegchenaya Novaya Artilleria direktang tama. Sumabog ang sasakyan makalipas ang ilang segundo at ang pangalawang Nareshnaya Oblegchenaya Novaya Artilleria ay tinamaan din. Pinatutunayan ng mga sekundaryang pagsabog mula sa nakaimbak na bala na na-neutralize na ang mga target, ngunit ang pinakamahalagang target ay paparating pa lang. Maaari itong umabot sa $650 milyong. Sistema ito ng depensang panghimpapawid na BUK. Ang mga sistemang ito ang gulugod ng depensang panghimpapawid ng Russia. Kaya nilang mag-detect at magpabagsak ng mga sasakyang panghimpapawid mula sa ilang dosenang kilometro ang layo, pero may kritikal silang kahinaan. Ang mga misil nila ay nakamount sa labas, lubos na lantad, at kapag tinamaan ang mga misil na ito, palaging napakalakas ng pagsabog na nagre-resulta. Natunton ng mga puwersang intelihensya ng Ukraine ang isa sa mga sistemang ito gamit ang drone reconnaissance. Agad na ipinadala ang mga koordinada sa isang bateryang RIMARS, inilunsad ang mga misil, lumilipad ang mga ito sa eksaktong ballistic arcs na ginagabayan ng Global Positioning System. Walang pagkakataon ang sistemang BUK na makareaksyon kapag tumama ang mga misil ng RIMARS sa pagsabog ng mismong mga misil ng air defense ng BUK. Lumilikha ito ng isang palabas na nagpapaliwanag sa gabi, bumabagsak ang mga tilamsik at pira-piraso na parang ulan sa loob ng daan-daang metro. Dalawang sistemang surface-to-air missile ng Rusya ang nakapwesto malapit sa isa't isa. Handang salagin ang anumang banta mula sa himpapawid, dapat sana ay nagbibigay ito ng proteksyon sa isa't isa. Sa teorya, pero sa praktika, pareho lang silang nagiging mahina sa isang atake. Nagpakawala ang mga Ukrainiano ng mga eksaktong atake gamit ang RIMARS. Halos sabay bumagsak ang mga misil. Parehong sistema ay tuluyang nawasak kasama ang isang sasakyang pang-inhinyero na nakapwesto malapit para magbigay ng suporta. Pero hindi doon nagtatapos ang kampanya laban sa mga sistemang pangdepensa ng himpapawid ng mga Ruso. Sa isang kahangahangang sunod-sunod na pangyayari, 6 na sistema ang naalis. 2 sa mga ito ay nawasak sa pamamagitan ng isang sabayang atake ng RIMARS. Nagbigay liwanag sa bukid ang unang pagsabog, sinundan ng pangalawa matapos ang 3 segundo, at nagliyab ang mga surface-to-air missile system. Ang itim na usok ay umaakyat sa makakapal na mga haligi. Pagkatapos nangyari ulit ito sa ibang pares ng sistema. Una, isang pagsabog, tapos isa pa. Bawat isa ay kinumpirma ng mga sekundaryang pagsabog kapag sumabog ang mga misail ng depensa. Kung ang mga ito ay mga pangunahing sistema ng BUK M1 at lahat ng ebidensyang biswal ay nagpapakita na ganoon nga. Ang mga pagkalugi ng Russia sa seryeng ito ng magkakaugnay na pag-atake ay umaabot ng humigit kumulang $1 bilyong. $1 bilyon sa advanced na kagamitang militar, nawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Panghuli, sa listahan ng mahalagang target, ang Zemlya system ay isang espesyal na sasakyan para sa remote na paglalagay ng mga mina. Kaya nitong magkalat ng buong mga minadong lugar habang gumagalaw na mabilis na lumilikha ng mga depensibong harang. Ang sistema ay nagkakahalaga ng $5 hanggang $10 milyong. Ito ay espesyal na kagamitan, mahirap palitan. Isang drone ng pagkilalang Ukrainiano ang nakakakita rito habang lumilipat sa bagong posisyon, agad na ipinapasa ang mga koordinada. Isang HIMARS na misil ang inilunsad, hindi nito kailangang tumama ng direkta, sumasabog ito ng sapat ang lapit para ang mga pira-piraso ay tuluyang makapagpahinto sa sistema. Makikita mo sa mga larawan kung paano ang mga pira-piraso ng misil at ang mga sumunod na pagsabog mula sa mga nakatagong mina ay nagpapalaganap ng mga labi ng sasakyan sa isang halos artistikong ayos ng pagkawasak. Tulad ng nakita mo lang, winakasan ng Ukranya ang isang buong opensibang Ruso sa sistematikong paraan sa loob lamang ng ilang oras ng matinding labanan. Mga tangke na milyon-milyong dolyar ang halaga bawat isa. Mga depensang panghimpapawid na inabot ng dekada bago na-develop at mga armored na sasakyan na dinisenyo ng mga inhinyero. Para tiisin ang pinakamalalang posibleng mga senaryo ng labanan, self-propelled na artilyeriya, mga espesyal na sasakyang pang-inhinyero, lahat ay winasak at nawasak. Bakit? Dahil sa mga drone na nagkakahalaga lang ng ilang $100.
Dahil sa mga missile na ginagabayan gamit ang mga koordinadang ipinapasa ng aerial reconnaissance. Dahil sa mga operator na nakaupo ng kilometro ang layo, nakatingin sa mga screen, ginagabayan ang mga sandatang kasinlaki lang ng backpack. Laban sa mga target na mas mahal pa sa bahay, nagbago na talaga ang digmaan. Ang teknolohiya na nangibabaw sa labanan sa loob ng mahigit isang siglo mula unang digmaang pandaigdig, maaaring biglang maluma agad. Mabigat na baluti. Hindi mahalaga kung kayang hanapin ng 500 na drone ang kahinaan, nawawala ng saysay ang milyong-pisong panangga kapag natatamaan agad ng precision missile bago makaresponde. At ipinapakita ng mga larawang ito kung paano eksaktong nangyayari ang pagbabagong ito. Pagsabog kada pagsabog. Maaaring natatapos na ang panahon ng mga tangke bilang hari ng larangan ng labanan at nasasaksihan natin ito habang nangyayari sa totoong oras. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa tingin mo ba may lugar pa ang mga tangke sa makabagong digmaan? O tuluyan na silang napalitan ng mga drone at precision missiles? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento. Kung nahanap mong interesante ang video na ito, ibahagi mo ito sa isang kakilala mong gusto ring makapanood at mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang detalyadong pagsusuri na tulad nito. Hanggang sa susunod!